Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasalay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal, sakdal, malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos. Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, at ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit.
at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, alalaon baga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan at kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan. At purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Tayo po ay magpapatuloy na ng pagpapailang lang natin ng bunga ng ating mga labi na patuloy na pumupuri, sumasamba, lumuluwalhati sa nag-iisa at buhay na ating Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Una po nating awitin ang bilang 45 sa atin pong mga imnaryo. Nang liwanag ng pananampalataya, nabiyaya sa atin ng Diyos na Ama, tanggapin sa puso at maging pag-asa. Kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit hawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang habis. Wala na ang magabaga pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay kong sagana sa lumbay at dusa, dating kahirapan pati sa sala, daling umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupurit, inaawitan siya. Sa langit hawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala nang bagabagat pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang pagkabag na laging luha ang hatid, umaasang galaang bumang kapalit sa takdang panahon ng kanyang pagbalik, upang daling lahat ng banal sa langit. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala nang bagabagat
pala sa mga nagtiis. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Numero 181 ang atin pong susunod na aawitin. Jesus dakila sa amin ay tanglaw na tanging gabay ng aming buhay. Kami po nawa ay papatnubayan ng lagi Ama sa paglalakbay. Kami mayroong tanging layunin, ang bawat isa'y itong mithiin ang paraisong langit ay kamtin sa malwalhating bayay mapiling. Isang iglesia ang datat ng Diyos, si Kristo Jesus ang manunubos. Bayang hinirang at mahal ni Jesus, aring sariling walhati sa Diyos. Kami mayroong tanging layunin, ang bawat isa'y itong mithiin ang paraisong langit ay kamtin sa malwalhating bayay magiling. Sa kalagayan sa sandaigdigan, kabalik sa may di maiwasan, ang paglilingkod ay tibay ng dibdib upang tamuhin natin ang langit. Kami mayroong tanging layunin, ang bawat isa'y itong mithiin ang paraisong langit ay kamtin sa malwalhating bayay mabiling. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Huling awit mga kapatid, unang estropa at koro po lamang ng 41. Pagkatapos po, magtitiklop tayong lahat ng ating mga tuhod. Kristo Jesus na Panginoon ko, dinggin ang aming awitan, pagpupuri at pagwalhati
sa iyong banal na pangalan. Hallelujah. 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 Amen. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka sa iyong mga pagbibiyaya. Ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Naawa at nahabag ka din po sa aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila mula sa bunto ng karamihang mga tao. Inilagay mo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kami po na kanilang mga anak ay naging mga saksi kung paanong ikaw ay kanilang pinagtapatan at pinaglingkuran ng kanilang buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang kanilang mga kamatayan. Panginoon, pagkatapos po na kami ay magpailang lang ng bunga ng aming mga labi, una nga po dito sa iyong Maralita, munting bahay dalanginan sa Los Angeles, California, masusulyapan mo po muli kaming lahat na nagtitiklop kami ng aming mga tuhod. Kasama po namin maging sa kanilang sariling mga tahanan, ang hindi mabilang na mga lalaki at mga babae, na tinatawag mo rin po, kinakatok ang kanilang kalooban sa pamamagitan po ng karunungang pinalago mo sa huling araw. Ama naming Diyos, sila man po nakikipagkaisa sa Espiritu, nakikinig, nakikipag-aral at dumadalangin sa iyong mga banal na kaitaasan sa bawat sandaling katulad po nito, na kami po ay nagkakatipon sa iyong banal at malinis mo pong pangalan. Ama naming Diyos, sa aming mga paninikluhod, tanggapin mo ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Amang Banal. 7 mga araw ang matulin, ngunit lipos ng kapayapaan. Nilipos mo kaming lahat ng buhay, kagalingan at ng mga kalakasan. Amang Banal, wala kang binawian ng buhay sa sinuman sa amin. At bagaman pinararatnan mo kami ng sari-saring karamdaman at ng iba't ibang pagsubok sa araw-araw ng aming mga pamumuhay, Amang Banal, tanggapin mo ang aming mga tao sa pusong pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo. Dinirinig mo ang aming mga pananalangin sa gabi at sa araw. Hinihipo mo ang aming lupang pangangatawan. Pinalalakas mo kami at pinagagaling.
maging ang aming mga suliranin sa araw-araw, binibigyan mo po ng kalutasan hanggang ang aming mga kabiyak ng puso, hanggang sa aming mga anak, mga manugang, mga apo. Ama naming Diyos, wala kang sa kanino man sa kanila'y pinabayaan. Pinalakas mo rin sila't pinagaling. Binigyan mo kaming lahat ng lubos na kapayapaan at kapanatagan. Dakila ka sa iyong pag-ibig. Napakabanal mo sa kagandahan ng iyong kalooban. Maraming salamat po sa iyo. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. Niluluwalhati ang banal mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, nalalaman mo kung paanong ginamit ng bawat isa sa amin ang 7 araw na ipinautang mo po lamang sa amin. Amang Diyos, pinagsisisihan namin. Hanggang ngayon, hindi namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Matitigas pa rin ang puso ng marami sa amin. Nagwawalang bahala pa rin ang marami sa amin. Ang marami sa amin, Panginoon, hindi pa rin nakikilala ang tunay na kadahilanan kung bakit nilalang mo kami sa ibabaw ng sanglibutan. Gayon man, nakikiusap kami sa iyo at humihingi ng mga kalooban mong tunay na sana po sa pagiging mga aba at mga hamak na mga alabok ng putik po lamang ng bawat isa sa amin. Patuloy mo sana kaming kaaawaan at kahahabagan, lalo na nga po sa tuwing sumasapit ang araw ng linggo at ang araw ng Huwebes. Nalalaman naming hindi mo dinirinig ang panalangin, ang mga paglilingkod at pagsamba ng mga taong nadungisan ng sari-saring mga kamunduhan at karamihan ng sanglibutan. Alang-alang po sa linggo ng umagang ito, Ama, patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang mga kasalanan. Amen. Ama naming Diyos, sa umagang ito, itayo mo po sanang muli ang pinakawalang kakabukabuluhan mong lingkod. Aman Diyos, nakikiusap kaming lahat sa iyo. Dagdagan mo po una sa lahat ang kanyang pananampalataya. Tulungan mo pong lalo pang lumawig ang kanyang kaalaman at ang kanyang mga karunungan tungkol sa kahiwagaan ng iyong banal na kaharian sa langit. Bigyan mo po sana siya ng isang pusong timtiman na mayroong banal na pagkatakot sa iyo. Gawin mo sana siya una-una sumasampalataya sa lahat ng kanyang itinuturo at iniaaral. Tulungan mo po siyang makapagpatuloy na naglilingkod sa iyo ng walang kapaimbabawan, na ikaw lamang ang kanyang ipinakikilala, ikaw lamang ang nag-iisa buhay na Diyos, ang aming tagapagligtas, ang pastor, obispo ng aming mga kaluluwa. At sa huling araw na ito, Panginoon, tulungan mong tumawag ka pa sana ng maraming mga lalaki at mga babae na patuloy naming makakasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa ikalawang pagparito mo po, na kung saan kung kami magtitiis hanggang kamatayan, pagkakalooban mo po kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Amen. Ama, habang kami nakikinig, dalawin mo po ang lahat sa amin aming mga tirahan. Hipuin mo po ang sa amin patuloy ng nagsisitanda at nalalaman naming malapit na kami sa araw ng aming mga kamatayan. Una na po ang iyong hamak na alipin. Huwag mo rin sanang pabayaan si kapatid na Prospero. Ingatan mo rin po sana ang aking kabiyak si kapatid na Rosita. Huwag mo rin sanang pabayaan si kapatid na Glenda, si kapatid na Ekspektasyon, at ang marami pa sa aming mga kapatid at mga kaibiganan, mga mahal sa buhay na nangangalat sa buong sanglibutan, na ang kanilang mga pangalay hindi na po nasambitla ng iyong hamak na alipin. Sumasampalataya akong dadalawin mo rin po silang lahat, iingatan at papatnubayan. At sa umagang ito, Panginoon, kami po'y pakakainin mo't paiinumin ng iyong mga banal na aral. Ang lahat ng ito, Ama naming Diyos, sinasampalataya na naming dinirinig mo sa kaharian mo sa langit. Ito po ang iyong ibabasbas sa aming lahat at ebebendisyon sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Tayo po, mga kapatid, ay magpapasimula na
ng banal na aralin na nais ng Diyos na mapakinggan kung baka maaari ng lahat ng mga tao. At katulad po ng inyong nalalaman, mga minamahal naming mga tagapakinig sa buong sanglibutan sa pamamagitan po ng internet, ng YouTube at ng Facebook, sa loob po ng Iglesia, ang tangi po lamang pinagbabatayan namin ng lahat ng itinuturo sa atin, wala pong iba kung hindi ang mga banal na kasulatan. Sa Isaias po, buksan ninyo sa inyong mga Biblia sa bahay. Sa kanya pong pangkat 34 at ang bersikulo ay sa 16. Inyong basahin, inyong saliksikin ang mga banal na kasulatan. Isa man dito ay hindi magkukulang sapagkat iniutos ng aking bibig. Ang Diyos po ang nagsasalita sa pamamagitan po ni Propeta Isaias. Iniutos ng aking bibig, bibig po ng Diyos. Pinisan, pinagsama-sama sila ng kanyang espiritu. Kaya nga po, maraming tao ang hindi makapaniwala na ang Biblia ay mga salita ng Diyos. Ang matandang tipan na unang bahagi ng banal na kasulatan ay binubuo ng 39 na ito nga po ay sinulat ng mga propeta na ang unang-unang propetang itinayo ng Diyos na sumulat ng unang 5 aklat, ang lalaki na si Moses. Sinundan ni Joshua, sinundan ng iba't ibang nagsunod-sunod na mga propeta, nila Joel, nila Mikas, nila Malakias. Kabuuan ay 39 na ang mga propetang ito, halos hindi naman sila nagkita-kita ng personal. Ngunit, ang bawat isa sa kanila nagsasabi ng isang bagay lamang. Meron pong Mesaya. Merong isang tagapagligtas. At kung sino po yung tagapagligtas na yon, nang dumating nga po ang bagong tipan, nang magkatawan tao ang Diyos, pinatunayan mismo ng Panginoong Jesucristo sa San Juan 5:39, inyong saliksikin ang mga kasulatan. Ang tinutukoy ng mga kasulatan yaong matandang tipan, sapagkat nang ipasulat ng Panginoong Hesus kay Juan na apostol, ang 5:39 ng aklat ni Juan, wala pa po ang bagong tipan. Kararating pa lamang sapagkat nagpapasimula pa lamang ang Kristo na mangaral. 5:39 ang wika ni Apostol Juan, salita ng Panginoong Jesucristo na kanyang narinig. Saliksikin ninyo at basahin ang mga kasulatan, ang matandang tipan. Inaakala ninyo na sa matandang tipan meron kayo ng buhay na walang hanggan? At ang wika pa man din ng Panginoon, ang matandang tipan ang siyang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Kaya po hindi namin pwedeng ihiwalay ang matandang tipan sa bagong tipan. Kung bakit po ito ay ating binabasa, sapagkat sa huling araw meron pong mga relihiyon, hindi na po ginagamit yung matandang tipan. Hindi po pwedeng papaghiwalayin ang dalawa. Yung matanda, magpapatunay na merong Mesaya na darating. Yung bagong tipan, nagpapatunay na yung Mesaya
Yun nga ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, ang Bagong Tipan, bagaman isinulat naman ng mga apostol at ng 4 na ebanghelista, mga kapatid, 27 mga aklat. Tulad ng sinasabi sa Isayas, iniutos ng aking bibig, salita ng Diyos, pinagsama-sama ng kanyang espiritu, nang lumago ang karunungan, ito po'y pinagsama-sama, 6 na aklat ang tinatawag na mga banal na kasulatan. Kung bakit banal? Ang nakasulat po rito, banal na mga salita ng Diyos. 6. Bagaman hindi nagkita-kita ang mga propeta, ang mga apostol at ang mga ebanghelista, iba't ibang panahon nang maisulat, iisa po ang itinuturo ang wika ng Panginoon sa mga yaon. Sa banal na kasulatan, mayroon kayo ng buhay na walang hanggan. Idinidiin natin ang ating pagbabasa para maintindihan ng mga tao. Hanggang ngayon, 2017 na, ang mga tao hindi pa rin nagbibigay ng pagpapahalaga tungkol sa tinatawag na Biblia. Narito ang buhay na walang hanggan. Napakaraming mga tao. Basa rito, basa riyan, saliksik dito, saliksik dyan, research dito, research dyan. Libro ng matatalinong mga tao, mga inventor, mga manunulat, mga nobelista. Kung ano-ano pinag-aaksayahan ng panahon. Simpleng-simple lang. Mga kapatid, ang hinahanap naman ng tao, walang iba kung hindi ang kabutihan, ang kagalingan, mahabang buhay, kaligtasan, kapayapaan, kabuhayan, ang buhay na walang hanggan. Biblia lang. Huwag na kayong lumayo. Huwag na kayong gumasta. Mga tagapakinig, ang Biblia, ibig ng Diyos, basahin, pag-aralan. Kaya nga sa umagang ito, ibinangon ng isang napakagandang paksa na ito po ay napapanahon at talagang dito kinakastigo ng Panginoong Diyos tayong mga tao dahil katulad nga po sa sinasabi sa Romanos sa kanyang kapitulo 3 versikulo 10, umpisahan ninyo sa 10 hanggang 18. Sa huling araw natin ito, talagang napakatigas ng ulo, puso ng mga tao. Tingnan ninyo kung ano ang paksa na ibinangon sa atin. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa kanyang aklat ng Filipos. Makinig po tayo mga kapatid. Kapitulo 2 at versikulo 4. Bayaan ninyong basahin ko muna sa Bibliang Ingles na pinanggalingan. Bakit po natin binabasa lagi, kapatid na Cirilo, Huwebes at Linggo, ang King James Version? Kung meron pong aklat na ibig ng Panginoong Jesucristo, na siyang una-una sa lahat ay ating paglagakan ng tiwala. Wala pong iba kung hindi yung King James Version na pinamunuan, pinagsadlakan ng kanyang tinatawag na karangalan, kapurihan ng hari ng Inglaterra na si Santiago 1611, na siya'y kumasangkapan ng maraming mga tinatawag na mga bihasa sa mga kasulatan, na ito pong mga taong ito ay kanyang inupahan, pinaghiwa-hiwalay, binigyan ng kanyang sariling mga kwarto, pinagsama-sama yung mga aklat na nakalap sa Middle East o sa lugar na pinanggalingan ng Panginoong Jesucristo, at kanilang matyaga araw at gabi na binasa, pinag-aralan, isinaayos sa kanilang sariling wika na English.
At wala nga pong pagdududa pagkatapos ng tregwas na panahon kung ano yung kinalabasan ng pinag-aralan ng nauna, halimbawa, 1, 2, 3, 4, hanggang, kung hindi ako nagkakamali, 70 disciples, 70 people na tinatawag nilang bihasa. Sa mga banal na kasulatan, ang kinalabasan po ay iisa na bersyon. At yun ang pinagtibay sa pamamagitan ng sinasabi sa Isaiah 34:16, iniutos ng aking bibig, pinisan ng kanyang espiritu. Marami po hindi nakakaintindi nito Kaya nga po, yung King James Version, yun ang kinasihan ng Diyos ng kanyang banal na espiritu. Wala na po tayong gagamitin pang iba. Ang Tagalog, alam naman natin, nauna yung mga Katoliko sa atin. Nang dumating ang mga Amerikano, si George Dewey, noong 1896, nagapi sa digmaan sa karagatan ng Manila Bay ang mga Espanyol at tayo po ay pinalaya. Sila po ay nagdala ng kanilang mga protestanteng misyonero na nanggaling din naman sa iba't ibang bansa sa Europa, at pagkatapos nga po na magkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas, naging American Commonwealth na tayo, 1905. From 1896, 1905, mga 10 taon pagkatapos, pinagtibay nila ang gagamitin ng mga Pilipino, yung salin sa Tagalog, na 1905. Kaya ito po ang aming binabasa sa inyo. Hindi kami gumagamit ng mga Biblia, ng mga iglesia ni Manalo, ng mga protestante, tulad ng mga Jehovah, tulad ng mga Sabadista, tulad ng mga Baptist Trinity. Kutakot-takot po ang mga pagbabago. At ito po ay aming sinaliksik, isa-isa't pinag-aralan. Isa lang ang magsasabi ng katotohanan kung ano ang sinasabi ng 1611 King James Version. Yun din ang mababasa natin sa 1905 version na dinala ng mga Amerikano. Ano po ang sinasabi sa ating paksa sa English? Una po nating basahin. Look not, Philippians chapter 2 and the verses 4. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Napakaganda po ng ating paksa. Sa Tagalog, basahin natin. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba at iba. Huwag daw po nating titignan yung ating sarili. Pwede bang mangyari yan, kapatid na Cirilo? Baka naman hindi natin nalalaman, marumi na tayo, marami na tayong libag, marami tayong karamdaman. Dapat naman siguro tignan natin yung sarili natin. Ano mangyayari kung pababayaan natin ang sarili natin? Baka maging mga bam tayo. Ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, bukod sa kanyang pagsasalita ng mga literal na bagay, ang bawat salita ng Diyos meron pong kahulugan sa Espiritu. Kung ano yung nakikita natin sa materya, yun ay pinakahalimbawa lamang. Maaari bang hindi ko tignan ang sarili ko? Baka aharap ako sa tao. Lalo na ngayon, araw ng linggo. Magsasalita tayo sa harap ng kapilya. Baka mami, katakot-takot, ang dumi sa mukha ko, sa aking katawan, marumi na ang damit ko pala. Maaari bang hindi ko titignan? Ang kinukuha po natin, yung spiritual na aral. Mga kapatid at mga magulang. Ngunit dito, para malaman mo yung spiritual na aral, tignan mo muna yung materya.
Sapagkat yung materya, yan ang magpapakilala sa tao kung ano ang loob niya sa espiritu. Tingnan mo na lang ang isang tao. Nanggigitata, yung mga bam. Hindi naman tayo galit sa mga bam. Kung ang tao, nakikita mong pabaya sa kanyang sarili, ano ang nasa loob ng tao na yun? Di pabaya rin sa sarili. Wala ring malasakit sa asawa. Wala ring malasakit sa mga anak. Kaya nakikita natin, kunan mong halimbawa, yung mga nasa mahihirap na mga dakoy ka, yung mga, wag naman kayo magagalit, yung mga tinatawag nating mga anak kalye, yung palaboy-laboy ng mga anak, kalimitan po dyan, nasisisi ang kanilang ama, ang kanilang ina. Bakit? Pabaya, hindi tinitignan ang kanilang mga sarili. Sa ating aralin, huwag daw nating titignan ang ating sarili, kundi ang bawat isa naman sa isa't isa. Ano nga po baga ang dakila? Ano nga po baga ang dakila at banal na layunin ng Diyos? At ang talatang ito ay ibinangon sa atin. Pabayaan natin ang Diyos ang magpaliwanag. Buksan natin ang aklat ng propetang si Mikas, Kapitulo 6, versikulo 8, ang unang bahagi. Ito po mga kapatid, mga kaibigan namin. Ano ba ang ibig ng Diyos? Na maintindihan nating mga tao, lalo na tayo sa huling araw, at ibinangon ang paksang ito, Filipos 2:4. Huwag nating tignan ang ating mga sarili, kundi titignan muna natin ang bawat isa sa iba't iba. Ang bawat iba, ang ibang tao naman, titignan natin ang wika nga, ang susulyapan natin. Mikas 6:8. Ano ba? Ano ba ang ibig ng Diyos na makita sa ating mga tao muna sa ating mga sarili? Ito po. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Ito, meron pong hinihingi ang Panginoon sa atin. Ano po yan? Merong isang bagay, gusto ang Diyos na laging makikita sa bawat tao na kanyang nilalang. Ano yan? Kundi gumawa na may kaganapan. Gumawa na may kaganapan. Ano ba ibig sabihin ng gumawa na may kaganapan? Ang ibig sabihin, pag may ginagawa tayo, mga kapatid, tatapusin natin. Tatapusin natin. Pag nag-umpisa tayo, halimbawa, ng isang proyekto, kailangan may katapusan. Hindi yung puro umpisa na lang tayo. Umpisa tayo ng umpisa. Hindi pa natatapos yung isang ginagawa. Gagawa na naman ang iba. Natatambak tuloy ang mga gawain. Kundi gumawa ka na may kaganapan at ibigin mo ang kaawaan. Maging mahabagin tayo. Maging maawain tayo. Kung bakit nga po, kailangan tayong mga tao, kailangan maawain, saan ba ginagamit nating mga tao yung pagiging mahabagin? Sa ating mga kapwa-tao. Kung sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig, at sinasabi ni Apostol Juan sa kanyang unang aklat, ang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit namumuhi sa kanyang kapitbahay, ang taong yun ay sinungaling. Mga kapatid, paano mo maiibig siya? Walang laman, walang buto, hindi mo nakikita. Yung kapitbahay mo, nakikita mo araw-araw. Namumuhi ka. Sa makatwid, ibig ng Diyos tayong mga tao, maging mahabagin, lumakad, na may kababaan. Ano ibig sabihin ng kababaan? Be humble. Tayong mga tao, kailangan tayo mapagpakumbaba. Ano man ang ating kalagayan,
pinag-aralan, abogado ka man, doktor ka, enhenyero ka man, o maging presidente ka, senador ka, kongresista ka, hindi tayo dapat lumakad na may kahambugan. Tayo kailangang mapagpakumbaba. At ano ang higit sa lahat? Na ibig ng Diyos na makita sa ating mga tao, lumakad ka na kasama ng Diyos. Ito po ang isang bagay dapat sana naiintindihan ng lahat ng tao. Ang maraming mga tao nagsasabi, I am born again, I am a Christian. Hallelujah, amen, praise the Lord. Pagkatapos nakikita mo ba kung kasama niya ang Diyos? Hindi po natin nakikitang kasama nila ang Diyos. Kalimitang nakikita natin kasama nitong mga taong ito, na sila ang mga panatiko, ang kasama nila ay pinagpoprosesyon nila sa mga kalye, sa mga lansangan, si Virgin Maria, si Kalunsad, si Lorenzo Ruiz, yung mga papa sa Roma. Araw-araw ang mga kasama nila, yung mga nakabitin sa leeg nila, yung mga krus, yung mga larawan ng mga santo at mga santa. Lumalakad ako, kasama ko ang Diyos. Nakita na ninyong napakalaking pagkakaiba? Kaya nga tama ang Panginoong Jesucristo nang kanyang sabihin, basahin ninyo ang mga kasulatan. Inaakala ninyo dito meron kayong buhay na walang hanggan. At ito ang magpapatunay sa inyo tungkol sa akin. Tungkol sa Kanya bilang isang Diyos na nagkatawang tao. Ang ibig ng Panginoong Jesucristo, lumakad tayo na kasama ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa ikapagpapatuloy ng pag-aaral, bakit po? Ano po baga ang nais ng Diyos sa lahat ng tao? At ibinangon niya ang Pilipos 2:4 na tayo raw huwag tignan ang sarili, kung hindi tignan natin yung ibang mga tao at iba't iba. Ikalawang Timoteo 3:17. Ano ang dahilan? Anong nagagawa nito sa atin kung hindi natin titignan yung sarili? Ang ibig lang sabihin, kalimutan ang sarili, ipagpauna ang sa ibang tao. Yan po ang ibig sabihin nito, itong spiritual na pagpapakahulugan. Huwag yung puro, akin ito, akin yan, I am the best, I am the greatest. Naintindihan ba ninyo? Isipin ninyo yung ibang mga tao. Bakit? Basahin natin, ikalawang Timoteo 3:17. Upang ang tao ng Diyos, ito hindi alam ng marami. Hindi nila naiintindihan. Wala kasing nagtuturo Lahat ng relihiyon, nilalahat ko na. Hindi nagsasaliksik, hindi nagtuturo kung anong gusto ng Diyos sa langit. Ikalawang Timoteo 3:17. Bakit kailangang ipagpauna natin ang ibang mga tao at kalimutan ang ating sarili? Upang ang tao ng Diyos maging sakdal. Ito. Maliban pala na ibigin ko muna ang aking kapwa-tao. Maliban pala na ipagpauna ko muna ang ikabubuti ng aking kapitbahay, ng aking kapwa. Hindi pala ako magiging sakdal. Alam ba ninyo ibig sabihin ng sakdal? Sa English, whole. Kompleto. Kaya dyan kinuha yung salitang holy, banal. Kung yung puro sarili mo, iniintindi mo, akin ito, amin ito, magaling kami, ito ang pinakamagaling, kami ang lahat ng bahay, nasa amin. Kung puro sarili mo, may kasakdalan ka ba? May kabanalan ka ba? Mga kapatid at mga magulang, ang wika ng banal na kasulatan, ipagpauna natin ang kapwa-tao natin, huwag ang ating sarili, para tayo maging mga banal, sakdal. Paano pa? Ituloy natin. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya yung nakikita nating mga tao sa paligid natin, na minumura yung kanilang kapwa-tao, mga nagsasalita ng masama laban sa kapwa-tao,
Hindi po tinuruan yan ng lahat ng gawang mabuti. Wala pong kabanalang makita ka sa mga taong iyan, at sa halip ang makikita natin, yung pagmumura, yung pagkagalit, yung kawalang katarungan sa kapwa, hindi mo makikitaan ang kasakdalan o kabanalan. Bakit? Walang nagtuturo sa kanila ako meron akong nalalamang mga tao, pag dumarating yung birthday daw ng Mama Mary, dinadala sa bahay nila, na nananalangin sila, may pabasa pa ng pasyon. Pagkatapos naman, makikita mo sa kalye, yung may-ari ng bahay na yon, minumura yung mga kapitbahay at pinagsasabihan yung mga kapitbahay, magnanakaw yung mga kapitbahay na, mga drug addict, mga kung ano-ano. Yung sarili niya, hindi niya nakikita. Hindi niya nalalaman yung ginagawa niya. Kunyari, nagpapakunwari siyang banal na tao, siyang na araw, panalangin dito, panalangin diyan, pabasa dito, pabasa diyan. Pag nakita naman yung kapitbahay, minumura. Mga kapatid, hindi tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ano ba ang mabuti na dapat sana itinuturo? Romanos 7:12, ang utos ng Diyos, banal, ang utos matuwid at mabuti. Ang ibig lang sabihin, hindi sila tinuruan ng mga salita ng Diyos. At yung Mama Mary nila, hindi naman pwede magturo yun. Ang sabi ni Propeta David, sa kanyang aklat ng mga awit 115, basahin niyo, magmula 4 hanggang 8, ang sumasamba kay Mama Mary, ang sumasamba sa mga larawan, ang naglilingkod at gumagawa sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyosan, magiging katulad nila. May mata, hindi makakita. May tenga, hindi makarinig. May ilong, hindi makaamoy. May bibig, hindi makapagsalita. May kamay at paa, hindi makapagligtas. Hindi makahawak, hindi makatakbo. Bakit? Damdam. Mga zombie. Ayon pa man din kay Apostol Pablo, bakit kailangan na tayo po habang nabubuhay, lalo na ngayon, 2017, may pag-asa pa tayo. Ako, kayo na nabubuhay pa, kayo mga kaibigan na nakikinig sa bahay-bahay, pag-aralan ninyo, makinig kayo, makipagkaisa kayo sa pag-aaral. Ito po'y napakahalaga. Bakit? Ano ang ibubunga nito sa atin kung isasawalang tabi natin ang ating sarili? Mga kapatid, uunahin natin ang pag-ibig, uunahin natin ang pagmamahal sa ating mga kapwa-tao. Hindi baling tayo ay madehado, hindi baling tayo paminsan-minsan ay malugi, pero ang nakikita natin, inuuna natin ang kapakanan ng ating mga kapwa-tao at naipapakilala natin sa Diyos na tayo po tinuruang lubos sa lahat ng kanyang mga salita na pawang mabubuti. Bakit kailangan kayo man sa inyo na nakikinig na mga kaibigan namin, maging katulad tayo ng sinasabi, itinuturo dito sa Pilipos Kapitulo 2 at versikulo 4. Hayaan ninyo si Apostol Pablo ang magpaliwanag. 4:1 ng ikalawang Timoteo. Ipinagbibiling ko sa iyo, Timoteo, sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus, na ano? Na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ano napakinggan natin? Tayong mga tao, kailangan tayo maging whole, sakdal, banal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Bakit? Merong tinatawag na paghukom ang ating Panginoong Jesucristo sa araw ng pagpapakita ng kanyang kaharian. Ano po baga ang ibinabadya o matuwid na paraan o aral kung ating ipinagpapauna ang ating mga kapwa-tao? Kalimutan muna natin ang ating mga sarili. Unang Juan 3:16. Eto nga, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, nararapat nating ibigay. Eto mga kapatid, bihirang-bihirang makakita ng ganito. Ano sinasabi ni Apostol Juan, unang Juan 3:16, tungkol sa ating tinatawag na paksa? Ipagpauna ang ating
mga kapwa-tao, kalimutan, huwag natin tignan ang ating sariling kapakanan, unahin muna natin ang ating kapwa. Nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay, si Jesus, ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, nararapat nating ibigay din naman ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Meron man nakakagawa nito? Kayo na nakakaalam sa inyo inyong sarili. Meron mang nakakagawa niyan? Binubuhay ka ng Diyos. Ibinibigay sa iyo lahat ng kaalwanan. Pinakakain ka, dinaramtan. Pati asawa mo, pati mga anak mo, pinagbubuti ang buhay. Ang ibig lang ng Diyos, ibigin mo naman yung iyong kapwa. Maibibigay mo ba ang iyong buhay alang-alang sa iyong kapwa? At dito nga, nagbigay ng isang halimbawa ang Panginoong Jesucristo ayon sa sinasabi ni Juan Apostol sapagkat kanyang ibinigay si Kristo Jesus. Ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Chain reaction yan. Kung ang Panginoon ibinigay ang kanyang sariling buhay sa bundok ng Kalbaryo para ang sumampalataya, para ang tumanggap ng kanyang ebanghelyo, nakinig, Romanos 10:17, sa pakikinig dumarating ang pananampalataya. Ang pananampalataya ng pakikinggan salita ng Panginoong Jesucristo, bininyagan sa Ama, Anak at Espiritu Santo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Ang naging kapalit ng aking kaligtasan, nang ako'y sumampalataya at mabinyagan ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Gayon din, meron akong katungkulan, ibigay ko ang aking buhay alang-alang sa aking mga kapatid. Wala akong nakikitang ganyan Obispo, Doctor of Divinity, Theosophy and Letter, bla bla bla, ang taas ng katungkulan, Harvard University graduate, mga kapatid at mga magulang. Alam mo ba, ibibigay buhay mo ng mga ang buhay nila alang-alang sa'yo? Sa bunganga! Mga kapatid, wala akong nakita. Sabihin mo na lamang na mangaral kayo ng patas Huwag niyong gagamiting paraan ang abuluyan, hindi na po utos sa huling araw yan. Lahat ng relihiyon hanggang ngayon, lahat ng iglesia, lahat ng Kristiyano daw Ikaw po. Envelope. Paano ibibigay ang buhay ng mga damokal na yan? Mga kapatid, may sariling army. O yung bahay, Pinas na iglesia ng tao. Kailan lang nahulihan ng armada? Kutakot-takot na high-powered guns. Saan mo gagamitin yan? Hindi ba nangangaral ka ng relihiyon? Hindi ba nagtuturo ka ng buhay? Hindi ba nagtuturo ka ng pag-ibig? Hindi ba ang utos ng Diyos? Mga kapatid, ibigin ang iyong kapwa. Ibigay mo ang iyong buhay alang-alang sa kaluluwa ng isang kapatid. Tapos makikitaan kayo ng Armalite, AK-47, sa ABS-CBN, TV Patrol, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, 3:17, dadapat ang sinumang mayroon, tinan ninyo, ang napakagandang mga pagbibigay ng halimbawa na itinuturo ng lalaking si Apostol Juan. 3:17 ng Juan, dadapat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kapatid na si Rino, kayo ba nagbibigay ng donasyon? Nagpadala ba kayo ng tulong sa mga biktima ng Yolanda? Biktima ng kutakot-takot na dilubyo sa Pilipinas? Wala nga po kami ibibigay. Bakit nga po? Materyang bagay, materyang pera, wala nga po kaming maibibigay sapagkat kami nga po hindi humihingi ng po, sa pilitang abulo yan. Kung gusto ko lamang magpayaman, matagal na po akong mayaman dito sa Amerika. Napakadali po
ilalagay ko lang yung pangalan ng iglesia ko sa samahan ng mga Christian movement dito. Padadalan ako ng tulong. Milyon-milyon. Baka matagal na akong milyonarya. Hindi po kami ganyan mga kapatid. Maging ang lalaking si Apostol Pedro at si Apostol Juan, nang sila'y paparoon sa templo ng Jerusalem isang umaga, Basahin po nating lahat sa Aklat ng Mga Gawa sa kanya pong Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 9. at makakita ng isang pulubi humihingi sa kanya ng tulong na pera. Ang wika ng mga apostol, ginto at pilak wala kami, ngunit ang nasa amin at tinanggap namin kay Kristo, ibibigay ko sa inyo. Ang ibibigay naming tulong, eto nga, ang mga salita ng Diyos. Mga kapatid, ang magbibigay sa tao, hindi lamang ng kagalingan, hindi lamang ng kaligtasan, hindi lamang ng kakainin. Bakit? Wala bang magagawa ang Diyos kung sabi nila, kapatid na Cirilo, makakain ba yung salita? Makakain ba ang Biblia? Diyan po pumapasok ang pananampalataya. 11:1 ng Ebreo, ang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng hindi nakita ng mata. Yung pulubi na pinagkalooban ng lalaking si Pedro at ni Apostol Juan, ng kanilang sabihin, ang ibinibigay namin sa iyo, ang tinanggap namin kay Kristo, sumampalataya ang pulubi na siya'y gagaling, lumakad yung lumpo, tumakbo, sumayaw, kanta ng kanta, nagsasabing, pinagaling ako ng Panginoon Diyos. Kaya nga po tayo, hindi tayo dinadala sa tinatawag na mga materyang pakinabang. Wala pong pakikinabanging anuman. Ang salita nga ang bumubuhay. Sa laman wala tayong ipinakikinabang. Basahin nyo sa 63 ni Apostol Juan, ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang espiritu, pawang buhay. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman wala kayong anumang pinakikinabangan. At sa 3:18, mumunti kong mga anak, wag tayong magsiibig ng salita, ni ng di laman, kundi ng gawa at ng katotohanan. Kaya nga mga kapatid, dito ay pinakikilala sa atin kung iniibig natin ang ating mga kapwa-tao, kung hindi natin tinitignan ang ating sariling kapakanan, kung ang ipinagpapauna natin ang ikaliligtas ng kaluluwa ng ating mga kababayan, ng ating mga kapwa-tao sa balat ng sanglibutan. Huwag puro salita, mga kapatid at mga magulang. Kung hindi, gumawa tayo. Ano ang ating gagawin? Yaong mga tinatawag na pagtulong sa lahat ng nangangailangan. Anong tulong? Hindi ang materyang bagay. Yung materyang bagay, bigyan man kita ng $1,000 ngayon. Mga, siguro, 1, 2, 3 linggo, ubus na $1,000 mo. Pero, ang ibibigay ko sa inyo, ang ipagkakaloob namin sa inyo, yung tinanggap namin sa Panginoong Jesucristo, hindi na kayo mauuhaw, hindi na kayo magugutom. Tatagal ito hanggang sa buhay na walang hanggan, hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya nga, unang Juan 4:20, kung sinasabi, nino man na ako'y umiibig sa Diyos, ngunit napopot sa kanyang kapatid, siya'y sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, paanong maiibig niya ang Diyos na hindi niya nakita? Ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Amen. Kaya nga po, marahil napupunan ninyo, mga kaibigan namin, hindi kami sumasala ng pagpapadala sa inyo ng mga aralin, Huwebes at Linggo, sa Facebook, sa YouTube. At kami, hindi ninyo kami mariringgan na nagtatanong, na nag-uusisa sa inyo kailanman. You will never hear from Brother Gonzales.
that we are asking you, did you listen? Did you read? Did you have at least an hour or two listening to the gospel or to the worship every Sunday and Thursday that we are broadcasting to your houses through your computers? Hindi niyo maririnig sa amin yan. Katungkulan namin. Ito'y aming tinanggap sa Panginoon. Sabihin mo ng karapatan namin. At hindi lang basta karapatan, ito'y katungkulan namin. Na iparating sa lahat ng mga tao, ito ang tulong namin sa inyo. Na baka kayo katukin ng Diyos. Na baka kayo pukawin ng Diyos. Baka kayo gisingin ng Diyos. Sapagkat hindi naman kami ang tumatawag eh. Kung minsan nagdaramdam ako, may mga kaibigan ako eh. Matagal ko nang kasama sa Pilipinas nung ako'y nagtatrabaho pa ron eh. Hanggang ngayon, pinadadalan ko pa. Pagkatapos nalulungkot ako pag sinasabi, Kaibigan Gonzales, huwag mo na akong padadalan sa Facebook, alam ko na yan. Alam na raw niya kung ano nasa Biblia. Hindi nyo kami makikita ang pinipilit namin kayo. Pag sinabing gayon, hindi ko na pinadadalan. Kaluluwa nila yun eh. Gusto nilang manatiling Katoliko, sumamba sa larawan, mga damdam, mga zombie, manatili kayong zombie, bahala kayo. Sa katunayan, hindi naman kami tumatawag eh. Kahit na itali ko kayo ngayon, halimbawa, dadalo kayo rito, araw ng linggo, kahit na talian ko kayo ng posas, ang paa ninyo, talian ko ng alambre o ng lubid, kapag hindi kayo tupa ng Diyos, lalayas kayo. At marami na kaming nakasama rito, na ganyan, pamilya pa, puro kapaimbabawan. Nakikisama kunyari, pagkatapos ayaw na raw sumamba, nasaktan daw, nagdaramdam daw, dahil nababanggit yung kanilang mga masamang gawa. Ano ang gusto nyong ituro namin sa inyo? Yung masama ninyong gawa? Yung magmadyong tayo, mambabae tayo, bumili tayo ng ticket ng lottery, sophistic? Talagang mga tao, sasama eh. Yan ang gusto ninyo. Mga kapatid at mga magulang, huwag na kayong mag-iglesia. Huwag na kayong magbasa ng Biblia. Hindi kayo tatawagin ng Diyos. Anong katunayan? Na hindi kami ang tumatawag o yung sino mang mga leader ng mga relihiyon. Sugong anghel daw. Vicarious Filidae daw. Cardinal daw. Pare daw. Diksyonaryo daw ng Biblia. Basahin natin mga kapatid at mga magulang. Buksan ninyo ang aklat ni San Juan sa kanyang kapitulo 14, versikulo 6. Anong katunayan? Na hindi ang tao ang tatawag para makarating sa langit kung hindi ang Diyos o ang Ama mismo o ang Panginoong Hesukristo. Basahin natin. Kala ba ninyo ako tumatawag? Hindi. Itong bibig na ito ginagamit lang ng Diyos para makarating sa lahat. Ang katotohanan ito, ginagamit lang niya. Ito, anong katunayan po? Pabayaan ninyong basahin ni kapatid na si Rilo sa kanyang San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6, malimit ninyong mapakinggan sa amin. Ganito po ang sinasabi. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan. Ayan. Bakit sinasabing si Kristo ang daan? Papanik tayo sa langit. Ano ba ang daan? Papunta sa langit. Ako ang daan, espiritual na daan. Ako ang katotohanan. Siya lang ang katotohanan. Yung mga pare, puro sinungaling yan. Yung mga ministro ng tao, na iglesia ng tao, puro sinungaling yan. Yung mga mangangaral, puro sinungaling yan. Siya lang ang katotohanan. Ang Panginoong Hesukristo. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yeah. Kung sasabihin ninyo, kayong mga diksyonary ng Biblia, nasa inyo ang daan, kayo ang dating daan, hindi kami maniniwala sa inyo, puro kayo sinungaling. 8:44 ng San Juan, kayo sa inyong amang diablo, ang ibig ng ama ninyong sinungaling, ang nais ninyong gawin, mamamatay taon, tatay ninyo sa pulpa ng una. Pag nagsasalita siya, pag nangangaral ang mga pastor ninyo, ang mga obispo ninyo, nagsasalita ng kasinungalingan. Bakit? Ama ng lahat ng sinungaling.
At sino yung mga mangangaral na yan? Ang mga iglesyang tayo ng tao. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14 at 15, hindi katakataka, si Satanas man, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Totoo ba yan? Totoo ba si Satanas nagpakunwari anghel ng kaliwanagan? Sino ang makikita nating relihiyon na ang kanilang pinaka-leader si Satanas na nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan? Ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, ama ng lahat ng sinungaling, pinalitan ng Diyos, Vicarius Filii Dei, kahalili daw ng Diyos, kahalili daw ni Kristo, sa makatwid, hindi katakataka ang Papa sa Roma ninyo, demonyo! Kaya, pag-aralan natin. Kahit na i-demanda ninyo ako, pagdating sa husgado, yun lang naman ang babasahin ko. Judge, ito po, yung Papa sa Roma, demonyo yan. Baka Katoliko pa yung judge eh. Mga kapatid at mga magulang. Paano po ba kayo pinakikilala ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga tao? Filipos 2:5, mga kapatid, mga huling talata na ating mapapakinggan. Paano ibinigay ni Kristo o ng Panginoon Diyos ang kanyang sarili alang-alang, mga kapatid, alang-alang sa ating mga tao para ang pag-aaral natin na ibinangon ngayon, Filipos 2:4, isa-isang tabi natin ang ating sariling kabutihan. Ipagpauna natin ang kapitbahay, ipagpauna natin ang kaibigan, ipagpauna natin ang ating kapwa-tao. Kalimutan ko ang aking sarili. Paano pinatunayan ito ng Panginoong Jesucristo na siya mismo ang unang gumawa sang-ayon kay Apostol Juan? Filipos 2:5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, si Jesus, bagaman nasa anyo na Diyos, eto, makinig kayo, si Kristo, bagaman Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bakit sinasabi ng Biblia, hindi inaari ni Kristo ang pagkapantay niya sa Diyos? Wala pong ibang Diyos. Iisa ang Diyos, mga kapatid, walang kapantay. Kayong kaya yung mga protestante, may Trinidad sila. Si Kristo may kapantay, ang Diyos may kapantay, parang Ama, Anak, at Espiritu Santo, tatlong Diyos. Makakapantay lang. Di tatlo Diyos. Naintindihan ba niyo? Hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Anong ginawa niya? Kundi bagkos, 2:7, Filipos, hinubad niya ito. Hinubad. Parang damit, inalis niya yung kanyang kapangyarihan. Hinubad niya ito. Na ganyong alipin. Paano naging anyo ng isang alipin? Ipinanganak nga po yung ginamit na katawan. Makinig kayo. Yung ginamit na katawan, hindi po katawan lupa yun. Makinig tayo. Yun sa kapangyarihan ng Diyos, tayong mga tao nilalang sa lupa. Pero, itong pagkalalang kay Jesus, nang magkatawan tao ang Diyos, wala po talagang parte na materyo, yun ay espiritual. Yun ay kapangyarihan ng Diyos. Nag-anyong alipin. Nakitulad sa isang tao na katulad natin. Sapagkat ang tao, nanggaling sa lupa, ang wika ng Panginoon Diyos kay David, anong uri ng bahay ang ipagtatayo mo sa akin? Ang upuan ko, ang trono ko, ang langit, ang tuntungan ng aking paa ay lupa. Bakit tuntungan ng paa? Hamak, alipin. Ang lupa, alipin, tuntungan lang ng paa ng Diyos. Mga kapatid, kaya lumagay sa kalagayang hamak katulad ng isang tao na ginawa sa lupa. At nasumpungan sa kalagayan ng isang hamak na kitulad sa mga tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin, oo, hanggang sa kanyang kamatayan, oo, doon sa tinatawag na krus.
Kaya nga nabayubay, kaya nga napako. Mga kapatid at mga magulang. At ngayon, kung tatanungin ninyo ako, kapatid na Cirilo, ano nga ba ang nangyari sa katawan na yun? Yung katawan na sabi ninyo, hindi pala lupa yun, pero kapangyarihan ng Diyos. Alam natin, ang sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ko na hahalongkatin pa. Nang pumanik na sa langit ang Kristo, yung katawan, pagkatapos ng 40 araw, nakaupo saan? Sa kanan ng Diyos. Nagkaroon na ng tinatawag na nakikita silang umupo sa luklukan ng kanan ng Diyos. Yung banal na katawan, yun ang wika ni Apostol Pablo, ang pangunahing bunga. Nakukuha na ba ninyo? Mga kapatid at mga magulang, pero sa katunayan, siya rin ang ating Panginoon Diyos, sapagkat wala namang kanan ang Diyos. Bakit sinasabi, kapatid na Cirilo, umupo raw sa kanang luklukan, sa kanan ng Diyos? Meron mang kanan ang Diyos? Wala pong kanan, wala pong kaliwa ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Saan mo ilalagay ang kanan at kaliwa ng Diyos? Mga kapatid at mga magulang, wala! Sa makatwid, ang Panginoong Jesucristo, siya mismo ang Diyos, yung katawan na yon. Mga kapatid, ginawa niyang pangunahing bunga, yung katawan. Pangunahing bunga ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos tayong lahat ng mga sumampalataya, namatay sa Ebanghelyo, ibinigay ang ating buhay alang-alang sa ating kapwa-tao, hindi tinignan ang ating mga sariling kapakanan. Kaya nga ang wika ng Panginoong Jesucristo, 3:15 ng Juan, binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin din naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 3:16, sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon, ni ang guro man ay dakila kaysa nagsugo sa akin. At ang wika ng Panginoon, 15:12, ito ang aking utos, na kayo'y mga gibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Papaano bang pag-ibig na ipinakita ng Panginoong Jesucristo? 15:13, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, ibigay ng isang tao ang kanyang buhay. Dahil sa kanyang kaibigan, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking ipinag-uutos sa inyo. Ayan. I love Jesus. Jesus loved me. Amen. Hallelujah. Mahal ko ikaw ang Diyos. Kunan mo na lang halimbawa itong mga damukal na, nako, patawarin ako ng Diyos. Magmula ng bata pa ako, dami ng presidente sa Pilipinas, senador, tongregista. Sipin mo, maglilingkod daw para sa ikabubuti ng bayan. Ihalal ninyo ako para umangat ang inyong kabuhayan. Iboto ninyo ako para tayo maging great again. Tapos makita mo, mga magnanakaw, hingi ng tulong sa Amerika, sa iba't ibang bansa. Yung pala, eto, bulsa dito, bulsa dyan. Pagkatapos nagtayo pa ng non-government organization, ito nga Sinapolis, napakawalang hiya pala, yan pala outlet pala ng mga nasa matataas na posisyon para yung kabangyaman, yung natitirang mga pambili ng fertilizer ng mga Pilipinong magsasaka, yung pagpapagawa ng mga tulay, ng mga tinatawag na eskwela sa mga bundok na walang mga kalye, walang mga tulay, walang kuryente, ang mga pondo para sa mga gamot ng mga taong hindi makabili ng gamot, hindi makabayad sa mga doktor, at ibig lamang mabuhay na matiwasay at mapayapa at humaba ang kanilang mga buhay, na bayad naman ang bayad ng buwis. Ninanakaw pala nitong magmula presidente, kongresista, vice-presidente, o hindi ba kaya nakulong nga si Gloria Arroyo? Nagtataka lang ako, ba't nakawala na naman yan Mga kapatid at mga magulang, dapat yan firing squad, lahat yan. Mga magnanakaw. Kung Red China lang tayo, dapat tinapos na lahat yung mga kriminal na yan. O hindi ba?
Sino ba ang nasa likod ng mga presidente, congressman, senador hanggang ngayon? Si Duterte, Katoliko. Ang mga leader nila, napupuluputan. Ang mga presidente natin, ang mga nasa likod, yung mga arsobispo, yung mga kardinal. Kunyari, spiritual leader, pare-pareho, puro kayo magdalakaw. Ayaw pa ninyong ibalik ang death squad, ayaw ang death penalty. Ayaw pa ninyong magdagdag ng mabibigat na parusa. Bakit? Kayong protector ng mga kriminal. Kaya lalong sumasama ang ating inang bayan. Mga iginagalang na mga magulang, wala sa inyo ang pag-ibig. Hindi ninyo tinutupad ang mga halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Iniwanan ko kayo ng halimbawa upang gawin din naman ninyo sa isa't isa. Hindi ko tinignan ang aking sarili, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Hinubad ko ang aking sarili. Lumagay ako sa kalagayan ninyo para matubos ko kayo at bigyan ko kayo ng halimbawa. Ibigay ko ang aking buhay alang-alang sa inyo. Walang pinakadakilang pag-ibig kung hindi ito na ibigay ng isang tao ang kanyang sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Hanggang ngayon, wala akong makitang mga ngarang na gumagawa niyan. Puro pagpapasarap, puro pansarili. Ay, hindi ba ninyo ang tinatawag na gawain ng ministro? Ang tinatawag na mangangaral ng Ebanghelyo, ito. Kailangan makita sa siyang mangangaral ang paghihirap, ang pagpupunyagi, ang pagpapakababa, ang pagtitiis ng ating Panginoong Jesucristo. Walang pinakadakilang pag-ibig kung hindi ito. Ibigay ng isang tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. At sino-sino ang mga kaibigan na paghahandugan natin ang ating buhay kung tayo'y tunay na mga ministro ng Diyos. Kung ako'y inyong iniibig, ang wika ng Panginoon, susundin ninyo ang aking mga utos. Kaya nga pinangangaral natin ang Ebanghelyo. At pagkatapos na maliwanagan ang nakikinig, at pagkatapos na sabihin ng nakikinig, iniibig ko ang Panginoon, susundin ko ang kanyang utos. Mga kapatid at mga magulang, ano ba ang utos ng Panginoon? San Juan 12:26. Kung ang sino man maglilingkod sa akin, kung ang sino man gustong maging Kristiyano, susunod sa akin. Kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? Si Kristo ang ulo ng katawan, hindi po ang Papa Roma. Pag binabanggit yung salitang iglesia galing sa Griego, ekklesia, sa English, body of God. Jesus Christ is the head of the church, body of God. Iglesia, katawan ng Diyos. Sino ulo niyan? Natural, hindi. Kundi ang Diyos. Sino ang Diyos? Si Kristo ang ulo ng katawan. Sa makatidbaga ng iglesia, hindi po yung Papa sa Roma. Ulo ni Satanas yan. Ay, nako. Hanggang kailan kayo mananatili sa iglesia ng mga demonyo? Kayo magagalit. Ito na ang panahon. These years, the few years of this earth, the years of transparency. Ito na ang panahon, maliwanag na maliwanag ang lahat ng bagay, sapagkat ito ang magpapalaya sa atin, ito ang katotohanan. Ang katotohanan, iisa ang iglesia, itinayo ng Diyos, ang ulo'y si Kristo, itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, ang pangalan ng iglesia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Binayaran ng kanyang sariling dugo. 20:28, aklat ng mga gawa. Mga kapatid at mga magulang, mga huling talata. Ano nga ang ginagawa ng Diyos?
sa mga nagiging kasama niya kung saan siya naroon sa makatwidbaga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikalawang Pedro 2:9, dadapwat kayo'y isang lahing hirang. Nagiging hirang tayo. Importante sa Diyos. Isang makahari tayo, pagkasaserdote. Bansang banal, bayang pag-aar. Makinig kayo, ito'y sa iglesia lang ng Diyos. Kayong mga Katoliko, hindi kayo bansang banal. Ano sabi ni Duterte? Sa mga pare, sa mga obispo sa Pilipinas, maraming membro ninyo dito. Ang tinutukoy ni Duterte, doon sa milyon-milyon na sumurrender, doon sa mga napatay, mga kapatid na mga drug addict, membro ng simbahang Katoliko. Di ba nyo naintindihan? Hindi kayo makaharing pagkasaserdote. Iglesia lang ng Diyos. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Ano ang katungkulan naman natin? Upang ipahayag ang karangalan. Yan. Mangangaral tayo, mga kapatid. Napakarami nating mga membro. Iglesia lang ng Diyos kay Kristo Jesus. Kapatid na si Rilo. Ako'y matagal ng membro. Pagkatapos hindi man lang yun na mismong asawa niya. Yung asawa niya, ayaw niyang pangaralan na may iglesia ng Diyos na kailangan dito tayo magpabautismo. Yung mga anak niya, yung kamag-anak niya na malalapit sa kanya, nakikita niya, nakakausap niya, hindi man lang niya na ipaalaala, napakinggan mo ba ang iglesia ng Diyos? Hindi mo ba nalalamang ito ang iglesia na ililigtas ng Diyos? Anong klase kayo iglesia ng Diyos? Ito ang liwanag. Ikalawang Pedro 2:9, upang inyong ipahayag ang karangalan yun tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon hindi kayo bayan, dadapat ngayon bayan kayo ng Diyos. Nung araw hindi kayo nagkamit ng awa, ngunit ngayon nagsipagkamit kayo ng awa. Hindi ba kayo natutuwa, mga membro ng Iglesia ng Diyos? Nako, tapos nahihiya kayo. Ay, nako, hindi ko maintindihan ng mga tao talaga. Nabinyagan daw sa Iglesia ng Diyos. Ayaw namang ipakilala sa mga kaibigan na ipangumbi daw, may pagsamba sa bahay namin. Araw ng linggo. Sa halip na mag-inuman tayo, mag-karaoke, 1-2 oras lang, punta naman kayo rito, makinig tayo! Wala! Makikita mo pa yung mga membro na yan na pumipila sa bilihan ng loto, lottery ticket, swipe stake, casino. Sayo dito, sayo dyan. Inom dito, inom dyan. Ay, naku. Di ba yun naiintindihan yan kayo, banal na katawan ng Diyos? Kahit saan kayo naroon, pakilala ninyo, iglesia kayo ng Diyos, binayaran kayo ng dugo ni Kristo. Efeso 2:10. Tayo'y kanyang gawa. Hindi tayo nilalang para magpakaligaya, magpakasarap. Nilalang tayo kay Kristo para lumakad sa lahat ng kanyang mabubuting gawa. Eto nga, ibigay ang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Wala. Ayan. Pagkakakain, pagsusweldo, pagtatanggap ng pera. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang halamang ito hindi na nagbubunga, bunutin mo na. Bakit makakasikip sa lupa? Ang ibig sabihin ng Panginoon, patayin na yung mga tao na yun. Walang silbi! Paalamunin! Yan ang nalagayan natin. Mga anak daw ng Diyos. Wala namang pakinabang. Sa huling araw na ito, bakit binangon ito na ipagpauna muna natin yung ibang tao? Kung tayo ministro, kung tayo diakonisa, kung tayo ordinaryong membro, may katungkulan tayo. Ipahayag natin ang kapurihan, ang karangalan ng Diyos. Kalawang Timoteo 3:1, dadapat alamin mo ito
Sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Ito na, 2017, napaka-mapanganib. Hindi ko nababasahin. Ang mga tao, maibigin sa salapi. Maibigin sa sarili. Mayayabang. Mapagmalaki. Mapagtungayaw. Masuwayin. Ang magulang, walang katutubong pag-ibig. Pati lalaki, sinisipingan ng lalaki. Ang katutubong pag-ibig, lalaki sa babae. Ang ikinakasal, lalaki sa babae. Pati itong mga walang hiyang mga reliyon, mga protestante, pati katoliko, nagkakasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. At may mga tao naman, pati hayop, sinisipingan. May mga babae naman, nagpapasiping sa mga hayop. Walang katutubong pag-ibig. Walang paglulubag, palabintangin, walang pagpipigil, babangis. Hindi maibigin sa mabuti mga lilo. Matitigas ang ulo, palana, maibigin. Eto, maibigin sa kalayawan. Disco dito, disco dyan. Karaoke dito, karaoke dyan. Inom dito, inom dyan. Kain dito, kain dyan. Akin dito, akin yan. Ako ang mabuti. I am the best, I am the greatest. Maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Ito, alam ba ninyo, kaya tayo nagre-reliyon? Para bigyan natin ng pagpapahalaga ang mga salita ng Diyos. At ang Biblia, kaya may Biblia, para basahin. Hindi para gawing dekorasyon sa kotse, sa bahay. Para hindi gamitin kapaimbabungan, ito pinag-aaralan. Inaakala ninyo ang wika ng Panginoon San Juan 5:39, inaakala ninyo dito sa Biblia, may buhay na walang hanggan kayo. Mga kapatid, ito po ang itinuro sa atin ng Diyos sa linggo ng umagang ito, Filipos 2:4. Huwag nating tingnan ang ating mga sarili. Bakit pa natin titignan ang sarili natin? Ang wika ni Apostol Pedro, kung ang Diyos ay kakampi natin, ako, kakampi ko ang Diyos. Bautisado ako sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Katawan ako ng aking Diyos. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang kalaban natin? Romanos 8:31. Hindi ko na tinitignan ang sarili ko. Marami akong sakit. Malapit na ako mamatay. Hindi ko tinitignan. Isang bagay lang ang tinitignan ko. Sa araw, sa gabi, sa madaling araw. Panginoon, ano ang ibig mong ipakain ko sa iyong mga tupa? Ginawa mo na ang lahat ng bagay para wala akong maidahilan. Matanda na ako, hindi na ako makalakad ng mabilis. Ilang araw na lang, ilang taon na lang ang aking buhay, dalangin ko, sana'y dagdagan mo pa. Maawa ka, Panginoon. Ngunit tulad ng sinabi mo kay Apostol Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako kaysa sa kabuhayan ito, sa pagkain ito? Opo, Panginoon. Pakainin mo ang aking mga tupa. Inulit pa man din makalawa, Pedro, iniibig mo ba ako? Ingatan mo ang aking mga kordero. Para ipakilala ang bigat ng katungkulan ng isang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. 3 ulit sinabi ng Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako? Kaysa sa mga bagay na ito, nalalaman mo, Panginoon, lumuluha na si Pedro. Umiiyak na. 3 ulit, isipin. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ito po ang napakabigat na katungkulan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tinaway pagpala, ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Muli tayong maghahandog sa Diyos sa isang may Espiritu ng awit. Pinakikiusapan kung pangunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Glenda. Maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Awitin natin ang bilang 168, unang estrofa at ikalawa po lamang. Kung ang Diyos ang kakampi
nung laban sa akin. Di ako matatakot, Mundo may matapos, sa hirap at dahil pangamba laging sa kanya'y dumalangin, kabiyak kang diringin. Di tayo matitiis sa makaligalig, pagkat siya ang may ibig gawin pa'y makamit. Alalay nga'y lalapit kong lakad ay matwid. kaya At magpumilit gawin kanyang nais. Panginoon po namin Diyos, Panginoon namin Diyos. Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, nilulwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, muli po kami narito sa iyong banal na harapan, nagsama-sama po kami nagtiklop ng aming mga tuhod, nag-alay po kami ng mga awiting nagmumula sa aming puso at nakinig ng iyong mga banal na aral. Siya nga po. Panginoon po namin Diyos, yung pong umagay, libos-libos po ang aming mga pasasalamat. Salamat po Panginoon sa buhay at kalakasang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Siya nga po. Salamat po rin Panginoon sa banal na salita mo na narinig namin ngayong umaga at nawa po'y maging pagkain ng aming mga kaluluwa at kalakaran namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Amen. Salamat po rin Panginoon sa mga pagpapalang ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyo. Panginoon, kung kami po Panginoon ay nagkukulang sa iyo at kung minsan po kami nakakapagsalita at nakakaisip ng hindi kasang-ayon sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa Siya nga amin. po. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalain ko po sa iyo na nawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami sa mabibigat na karamdaman, sa masasamang tao, at sa mga aksidente na nangyayari po. Panginoon, dinadalain ko po sa iyo, Panginoon, ang taong kinasangkapan mo po ngayong umaga. Nawa po'y dagdagan mo po ang buhay at kalakasan niya at na makapagpatuloy siya ng pagpapahayag at nang nawa po'y marami pang mga taong makapakinig ng iyong mga katotohanan. Amen. Dinadalain ko po rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na nasa aming inambayan. Nawa po, Panginoon, huwag silang makaranas ng sobrang kahirapan at nawa po, Panginoon, ilalayo mo po sila sa masasamang tao at nawa po, Panginoon, huwag pong sumapit sa kanila ang mga kalamidad na dumarating sa aming inambayan. Amen. Dinadalain ko po sa iyo po, Panginoon, dagdagan mo po ang aming tibay ng aming pananampalataya at nawa po'y makapagtiis kami dito at sundin namin ang utos mo hanggang sa waling sandali ng aming mga buhay. Dinadalangin ko po siya, Panginoon, dagdagan mo po ang kababaan ng aming mga kalooban. Nawa po'y makapag-ipon kami dito ng mga gawang kabanalan Siya nga po. na sa ganun po'y makasama mo po kami sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon po namin Diyos, kung paano po ninyo dinala kami dito ng mapayapa, gano'n po rin kami iuwi sa aming mga tahanan ng may kapayapaan. Dinadalangin po sa Panginoon ang aming ibang mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang dako. Nawa po, Panginoon, inyo po silang iingatan, inyo po silang gagabayan, at inyo po silang pagpapalain.
Nawa po, Panginoon, ang mga samot dalangin na ito'y makarating nawa sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito, Panginoon po'y dinadalangin ko po sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila namin tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo, buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po namin Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos sa pumapatnubay sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami po naniklo sa iyong parapan at kami nakinig po na yung mga ginataang mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasamat sa mga aral na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa iyong harapan ng mga salaping ayun na pagkayanan. Nawa ito po yung magamit ng inyong kapanghasiwaan, makatugunin naman sa lahat ng mga tao na ngailangan. Higit sa lahat, sana po ang mga salaping ito magkasangkapan sa bagasig yung mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang pong sinasama, Panginoon, sa iyo na sana huwag na aking kasawaan at sa mga susunod linggo na aming buhay. Makityan po kami naglilingkod at tumaat pa po ni walang bahid dung sa mga makapintasan. Lakit pa ang mga palalangin, ang mga lalaking tinagoy niyo po sa amin upang maghatid niyo po mga banal na maaral. Panginoon, bibigyan niyo rin po sila ng makatalinuhan at makalakasan na mula pa po sa ipong kaitaasan. Muli pa, Panginoon, sa hapong ito magkakulay kayo magkapatid. Iba sa amin tutungo sa kanilang paghanabuhayan, iba na may tutungo sa kanilang mga paghanabuhayan. Panginoon, loobin niyo po marating namin ang lahat ng mga patunguhan, ligtas, lahat ng mga kapindakanan. Panginoon, marami kayong makilama. Dapat kami maasa ng mga ito idadagdag sa amin. Kaya po ang mga bagay, magalang po namin nihiling sa dakila pa ng Diyos Jesus, namin Diyos at dakila nagkapagligtas. Amen. Amen. Ang Ama ay luwalhatiin, anak ating uriin, Espiritu mangaliw, laging ikanumay. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon. Pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa lahat ng ating sariling mga kabiyak ng puso, sa ating sariling mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay sa paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon
magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa. ating bulan. Wala nang ibang ngalan, dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus. Hindi hihiwalay ang kamay ni Jesus aalalay.